Magandang hapon sa inyong lahat. Uli, ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay hinggil sa issue ng DOJ green lights De La Rosa arrest after SC's reject PRO plea. So SC rejects PRO of Senator De La Rosa and DOJ continue to serve ICC warrant of arrest. Ang SC Supreme Court ay nireject ang TRO o temporary restraining order na inihain ng kampo ni Senator De La Rosa. O nais niya pansamantala na maipatigil ang pag-serve ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. So ito yung ating tinungayang issue na yung issue nung na pag-after kay Senator De La Rosa ng ICC at pag-impose natin ang pamalaan ng ICC warrant of arrest. So sa ngayon ang nangyayari ay nireject ng Supreme Court yung TRO, temporary restraining order. Yung temporary restraining order, yun ay request na mag-halt muna o temporary matigil yung nabigyan siya ng protection para mapatigil yung pang-aresto sa kanya ng NBI o ng mga enforcement agency. Na-reject siya ngayon. So ngayon, yung DOJ ay nag-publish na ng kautusan sa NBI at lahat ng mga enforcement na habulin na at arrestuin na si Senator De La Rosa. So, yun. So, ngayon ang DOJ ay nagbigay na ng go signal na maaari ng arestuhin o impose ang ICC warrant of arrest laban kay Senator De La Rosa at may tuturing na nilang fugitive siya ngayon sa batas. Nang ipag-coordinate na rin sila sa PNP, CIDG at iba't ibang ahensya para arestuhin si Senator De La Rosa. So ang kapulisan naman ay naghihintay na rin lamang ng go signal ng PNP Chief Bartates. So ngayon ang The Critics Promotions at yung ating anti-criminality promotion, People's Anti-Crime Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng silid karapatan ng sa isyong ito ng pag-reject ng SC Supreme Court sa TRO ni request ni Senator De La Rosa at ang go signal ng DOJ na maaari na siyang arestuhin ng NBI at iba't ibang enforcement agency. From PNP, CIDG at serve ang warrant of arrest. From ICC, we hope ay nagpairal dito ng patas na hustisya ang Supreme Court at DOJ at umiiral ito sa ating bansa mula sa kasong ito na kinaharap ng Senator De La Rosa. Yan. Sana naging yung hakbangin ng Supreme Court na reject yung TRO, hakbangin ng DOJ, sana nasa fair justice yung kanilang ginagawang ito laban kay Senator De La Rosa na naghahain sa ating korte, sa ating pamahalaan na tigilan muna itong pag-aresto sapagkat for temporary restraining order sa iba't iba niyang kahilingan kung bakit niya pinagtitipid ito na maharap yung ICC warrant of arrest. Yun. So we hope ang expertise ng ating SC o Supreme Court in law ay umiral at patas ng hustisya ay maging makajos din sila pagdidesisyon sa TRO ni Senator De La Rosa o pagpapairal ng fair justice mula sa prosesong ito. At hindi lamang yan, maging usapin ng pagmimiyembro ng Pilipinas sa ICC ay dapat nilang ipaliwanag ito na hindi na ito kailangan upang ipatupad ang authority ng ICC sa bansa at ang taong bayan ay magkaroon ng kaalaman sa mga prosesong ito. So yan. So sana yung expertise ng Supreme Court ay umiral ng patas ng hustisya. Sana patas ng hustisya yung kanyang pinairal na i-reject yung TRO at doon sa pagpapairal ng fair justice sa prosesong ginagawa ngayon ng DOJ, NBI sa pag-reject nila na yan na deserve directly yung warrant of arrest ng ICC. Sana may paliwanag din nila na
ang pamahalaan ay hindi na dapat pang magmiyembro sa ICC dito sa usapin ito para habulin yung ah, crime to humanity na inihabla ng ating pamahalaan sa ICC. So yun, sa ako na halimbawa, diba nung yung sinakop nga lang nung inihahabol kay Senator De La Rosa yung kung kailan tayo membro. So ngayon hindi tayo membro, maaaring di muna ma-impose yan, maaaring mahal muna yung justice na hiningi ng kababayan natin kasi nga hindi membro. So sa ating pagtingin, mayroong karapatan na mag-file lang sa SC ng TRO para halt muna, membro muna. Sana may paliwanag ng ating Supreme Court yan para magkaroon ng kaalaman yung ating mamamayan na ang pamahalaan ay nagpapaira ng patas na hustisya at yung mga mangmang ay hindi gumagawa ng kaguluhan para pagpairalin yung maling hakbangin o yung maling proseso o maling pag-actor ng hustisya ng ating mga kababayan o pagpapaira ng pamahalaan. Dapat kagaya nung ginawa ni na Senator ay yung inihahabol kina Senator De La Rosa nakarang administrasyon na sila ay nagpaira di umano ng pang-aabuso in acting criminals. So ngayon, sila na ngayon ay tinuturing na kriminal sa kanilang ginawang yun. Yung bang ginagawa ng pamahalaan natin paghabol sa kanya, wasturin ba? So sana maging wasturin yan dahil kung gagayahin din sila na yun para managtatanong charge o gumagawa ng maling akbangin. So yan, problema yan dahil sa ito ay ang dinadala na ng ating bansa ang mga tao sa mali sa pagpapagiran ng hustisya. So, at kung ang mga tao ay maniniwala sa gobyerno sa mali dahil kung sila ay may hindi sapat na kaalaman ay malaking problema yan sa pananampalataya. So ngayon ay yan din ay pananagutan ng gobyerno sa kanilang panluloko ng taong bayan in giving maling proseso ng hustisya. So dapat gawing gusto. Sana yung mga expert paliwanag ng lubos yan. Kung ano ba talaga yung dapat na gawin. Direkto ba? Hindi ba ganoon? Dapat Kasi nga if not, mayroong problema at mayroong halimbawa kagaya natin, tayo ay nangangaral ng sa pamahalaan ng mabuting pamamahala. Kaya kung yung doon sa mula sa pangangaral natin sa Bible at ating kritisismo sa pamahalaan, kung wasto yan na ayon sa Panginoon Diyos, tama ang ginagawa sa pamahalaan ng pamahalaan, makatotohanan ay ipagpatuloy. Pero kung mali, hindi po pwede kasi nga yan ay laban sa kalooban ng Panginoon Diyos. Hindi kayo dapat magpairan ng ganon kasi mali ang hustisya, ang proseso. Dapat ayon sa wasto. Kahit pa sabihin natin na mayroon dapat linawin, dapat harapin ito mga hinahabol sa ICC. But dapat in fair justice. Kagaya halimbawa isang pangkaraniwan inabuso mo na arestuhin wala namang warrant of arrest halimbawa, or may warrant of arrest paso halimbawa, hindi na siya saklaw ng warrant of arrest, inaresto mo pa rin. Parang ba may timetable warrant mo, lapse na parang gano'n. O walang dapat kang hindi mo jurisdiction ng warrant of arrest, parang gano'n, sinerve mo. Di ba mali yun kung gano'n ang gagawin mo, or nilabag mo ng karapatang mata para mangaresto ka. So pagdating ng korte, dapat hindi sa hustisya, di ba, yung masasayang ang effort ng pulis kasi nga makikita sa technicality, mababasura yung kaso kasi nilabag mo yung technicality, yung human rights, di ba? So kaya ganun din sa malaki, di ba? Dapat. So kaya dapat danin natin sa wasto yan, kahit kumalit nga binabatikos natin na mali, di ba? So ginagabay natin yung pamahalaan ng right justice, may human rights, may due process, di ba? Ginagawa natin yan. So ngayon kung yung pamahalaan umabuso, yung pulis, di ba, na-check sila pakakasuhan kasi nga mali, lalo na kung ng AGK sila, di ba, in aftering a criminal. So kung yung ating pamahalaan sa malaking kasong ganito pumali rin, so para din ganun sa maliit, na-check din sila, diba? So sana magabayan ng pamahalaan ng Panginoon Diyos, fair justice, pairalin, habulin na tamang pagpaira ng hustisya ito mga tao ito na dapat na humarap sa ICC but in a right manner, in a right process, hindi doon sa mali, di ba? Na may dapat silang
harapin doon sa inahahain ng ating mga kababayan na sinasabi nga may nagawa silang mali nung nakaraan. Kaya huwag natin gayahin pa yung nagawa nila noon sa tingin natin nagagawin nila. Yan, lalo na ngayon, nahago na siya ngayon, so may karapat na tao na dapat gawin. At yung iba pa na remedy na pwede nyo ihain, tingnan pa rin ng gobyerno na maaari niya pang maging remedy, mahal muna at may patabad yung wasto para habulin siya. Diba? So ganun lang makasimple yung pananaw natin bilang nag-criticize sa pamahalaan, gumagabay sa pamahalaan ng mabuting pangmahala, gumagabay ng karapatang matao at ng mabuting balita. So, ng gabay ng Panginoon Diyos. So, ang pamahalaan nasa sa ilalim ng Panginoon Diyos sa ating pananampalataya at bilang nananampalatayang Kristiyano, yan yung ating kinitin sa gobyerno bilang karapatan din natin. Pero kung di nyo pinaniniwalaan ang Diyos sa pagpapatupad ng tungkulin, ay nasa sa inyo yan. So yun, sana maghimala ang Panginoon Diyos para ipaalala sa inyo yan. So naway ang karapatan ni Senator De La Rosa ay inyong respeto sa inyong nais na pag-reserve ng warrant of arrest. Ang kanya safety ay naway hindi maubuso. So yan. So ang mga defense lawyer ng Senator De La Rosa ay dapat din na pagtingin na ipatupad ng pamahalaan ang tamang proseso. Maging itong mga mambatas ay dapat nilang ipaliwanag at isaboses ng wastong pagpapatupad ng ICC warrant with regards of the process ng membership sa ICC. So maging makatarungan ang mambabatas mula Senado at maging Kongreso how to implement in the right process ang authority ng ICC sa bansa. So yun, kaya sana yung makapag-file ng right process din, kung ano yung right process yung mga defense lawyer, yung kampo niya. At tingin niya ng ating pamahalaan. Kasi may karapatan sila na tingnan at in the legal process yun yung ginagawa ng gobyerno. Maging mga tao rin. So ngayon ay magkaroon din siyempre ng kapayapaan at ito ay gawin sa wastong pamamaraan kung paano natin lalo-lalo na ang gabay ng simbahan sa pamahalaan kung paano magkapailan ng right justice yan, process, yung mga pangkaraniwang tao at maging yung sumusuporta naman sa pamahalaan para ipatupad na yan. So dapat magkaroon kayo ng mapayapang pamamaraan para sa pagpapatupad noong hustisya at hindi sagadaan ninyo sa maling pamamaraan, maling pagsasaboses o gagawa na kayo ng kagulang paglabag sa batas. So huwag lalabagin yung batas. Sabi nga nung ating gabay ng Panginoon Diyos ngayon, sumunod tayo sa pamahalaan. So yun, di ba? So kaya tingnan yung ginagawa ng pamahalaan at kung paano ito nagpapairal ng mabuti o hindi. So yun, at dahil natin sa mabuting pagpasasaboses yan kung paano naman mayroon ng mabuti ang pamahalaan. So yun, sumusunod pa rin tayo dapat sa makalahatang batas kaya para ma-check din natin yung pagpapairal nito. Yun. So ngayon ay pairalin natin yung kapayapaan sa gabay ng Panginoon Diyos at maging ng ating pamahalaan. So yan. So dalangin natin ang gabay ng Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo na magpairal at gabayan ng wastong proseso ang ating pamahalaan sa pagpapairal ng pure justice. Naway maghimala ang Diyos at Kristo Jesus kung mali ang desisyon ng pamahalaan sa pagpapairal ng hustisya at kung gusto ay tulungan sila ng pagpapairal ito. So yun, sana ay dalangin natin ang gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo yung pamahalaan kung paano ito nagpapairal ng pure justice. Hindi lang sa just issue na yan. So kahit merong hinaharap na siya, magpairal pa rin ng pure justice kahit nga marami yung sinasabi doon sa mga nasupil noong nakaraan ng mga kriminal. Kahit criminal pa sila, may proseso yung batas. So ngayon, yung lalong-lalo na yung mga walang ginagawang masama, na yung mga tao gumagawa ng paghatol, pagpaparusa, mga proseso na mga mali, para gumawa ng paraan para doon sa kanilang mga pag-appear ng justice na mali. So dapat hindi gagawin yon. So mali yon. So sana maging mala ang Panginoon Diyos sa mga ganung mga bagay para protektahan yung mabuti laban doon sa gumagawa ng maling proseso ng pag-appear ng mali, lalong-lalo na maprotektahan yung mga inosente. Sana ang Panginoon Diyos maghimala dyan. So, yan, ipakita himala lalo na dito, kahit man mayroong pang kasalanan na halimbawa yan, ay dapat nasa wastong proseso. Lalong-lalo na yung walang kasalanan na maprotektahan ng Panginoon Diyos na sila ay hindi maperwisyo ng mga abusado, maling pamamaralo na yung mga tao, mga animo ay kumahatol at namamarusa sa mali nilang pamamaraan. Hindi na maka-Diyos, labag pa sa batas ang ginagawa. Maraming ganun. So kaya sana tayo ay gabayan na ang pamahalaan magpairal ng wasto
At gabayan tayo ng Panginoon Diyos dyan. Protektahan tayo. So, muli, ang gabay ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay gabay sa pamahalaan at mamamayan Pilipino, yung pamahalaan mamahalaan ng mabuting matuwid, tugunin yung karapatan pantao, patas na hustisya, at iwasan yung pang-abuso, paglabag sa batas, pang-api. Bagkos at yung pamahalaan ay yung mamamayan, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan. Bagkos ay suportahan ang mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatang pantao. Sa gayon ay makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad ayon sa karapatan at hindi tayo maagrabyado sa yung fairness of justice. Patas ito. So yun, at muli sana ay at higit sa lahat makakapanampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos, mahal sa Panginoon sa Kristo. Muli, sana nakapagsabuhos naman tayo ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Mula sa isyong ito na ating pinuhayan na pag-reject ng Supreme Court at paghahabol ng DOJ sa Presidente de Lota. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless.